Okay, so food safety practices na kailangang i-observe natin sa urban gardening. Sabi nga natin, trend na ngayon yung pagpoproduce ng sariling gulay, sariling prutas sa ating bakuran, lalo na nung pumasok yung pandemic. 'Di ba? Mas na-involved dito. And madami na rin yung mga inilulunsad na urban gardening o urban agriculture sa mga LGUs. Sa Quezon City, meron sa Circle eh. May tag dito, hindi sa Circle, sa kabila pala. Sa tapat na Circle, sa tabi ng munisipyo, yung ah, Joy something eh. Nakalimutan ko, nakikita ko lang yun eh, nakikita ko doon. Okay, ang layo nito, syempre, food production dun sa urban areas. Pero tandaan natin, marami pong sakit ang mula sa lupa, sa contaminated water, at sa poor at improper handling ng mga inaani natin. Yung sa pag-ani, sa pag-transport, di ba? Nandyan din yung mga foodborne diseases na masama sa kalusugan ng tao. Kaya naman, yung urban gardeners natin, meron po kayong responsibilidad na tiyakin na yung pagkain na inyo pong napoproduce ligtas kainin. No, kapag sinabi nating food safety, hindi lang po ito tungkol sa good health. Ito ay pagpapanatili na ligtas yung mga consumers natin mula sa panganib ng pagkain dun sa mga produce natin. Kaya dapat po nagpa-practice tayo ng good agricultural practices na to. So, yung good agricultural practices, hindi lang daw to sa taniman, meron din ito sa paghahayupan, sa lahat, di ba? Non-food, gap, oo. And at hindi lang to dun sa produce o produkto. Pag sinabing good agricultural practices, kasama na din dito yung health ng mga workers, ng mga nagtatrabaho sa farm, yung safety and welfare, environment management. So, di ba Kuya Ramil, merong ahensya ng gobyerno na nagkakandak ng gap training? Oh. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, dapat lahat ng farm magpa-register sa GAP. Kumbaga naka-GAP registered. Oo. Parang hindi sumusunod. Kapag GAP registered ka, ibig sabihin, nag-training ka ng GAP, ng Good Agricultural Practices. Naturo na sa'yo. And natatandaan ko noon, sinasabi ni Mang Tony, libre ang magpa-accredit, di ba? Hindi ko lang alam ngayon kung nagbago na. Ang sinasabi niya noon, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BAPS, ang isa sa nagkakandak niyan. And halimbawa sa taniman ninyo, dapat yung taniman po ninyo ligtas or malinis yung lupa. Ang sinasabi, huwag kayong magtatanim doon sa dating basurahan. Kasi nga, pwede doon sa basurahan na yon, natapon nyo doon yung batteries nyo. 'Di ba? Yung naglilik ng may mga chemicals, so baka may mercury doon. So, wag ko kayong magtatanim doon sa dating basurahan. So, yan yung isang no-no. No? Yan, tinuturo din yan. Yung sa paggamit po ng abono, mula sa dumi ng hayop, dapat dumaan po sa tamang proseso ng pagbubulok bago ito gamitin para ligtas sa harmful pathogens. So, yung mga waste, Kuya Ramil, gaano katagal bago mo gamitin as fertilizer? Depende kasi yan sa materials mo rin. Composting kasi ang mangyayari diyan eh. Pag nag-compost ka, kung anong materials mo, siguro more or less nag-average ka ng 30 to 45 days. 30 to 45 days.
Okay. Pero kung manure ng hayop, ganun din. Ganun din. Or mas matagal kung po pwede, 'di ba? Para bulok na bulok. Enzyme chemicals na yung mga enzyme na nilalagay, yung mga microbes na nilalagay sa compost na nakakapagpabilis ang pagbulok. Oo, nakakabilis yung reaction sa manure mo, mabilis siyang mabubulok. Madali mong magagamit. Oo nga, parang may narinig na ako na ganyan na parang 24 hours lang na pag-process, bulok. Parang gano'n narinig ko. Baka naman, hindi naman Huwag naman daw 24 hours. Okay, sige. Yung alagang hayop dapat hindi nakakapasok sa taniman. Kasi yung dumi nila pwedeng magkalat-kalat doon. Or mauubos yung tanim mo. Yan ang kasi sa GAP kahit na yung malalaking farm orchard, bawal ang may pag-alaga lang aso. Ay, talaga? Oo. Lalo na kung nagbebenta. Hindi naman pwede mong paggalain yung kambing. Siyempre, ubusin yung tanim. Ubusin ng kambing yun, oo. Okay. Kaya, so, yung aso, bawal, pusa, ganyan. Oo, yan. Yan ang mga bawal. Saka bawal ka magpatong. Ano daw? Yan. Nakaka-combine din ng manok mo. Okay. Ano yung sabi mo huli? Bawal ang? Yung mga crates mo. Hindi mo pwedeng ipatong sa lupa. So dapat may patungan. Marami silang magandang may gap ka talaga. Okay. Ang lang, paano may implement. At saka paano masusustain yung tinuro sa'yo. Kasi marami wala nang nakatingin. Ang problema niyan, alam nga nung may-ari, yung gap mo, yung gap. Okay. Yung worker na magtatrabaho, hindi naman alam. Okay. O kaya, turuan mo man, after 1 year, aalis na yun, train ka na naman bago. Kumbaga, ang hirap mag-train ng ng worker pag nag-train ka, lilipat naman, aalis. Kaya, kumbaga, dapat talaga, meron kang nakapokus ka sa farm bago, kasi, ang pinaka-importante dyan talaga para sa akin, post-harvest. Yung post-harvest talaga. Okay. Bakit? Kasi, yung halaman na buhay pa, okay lang yan eh. Kumbaga, okay lang yan. Ang madaling makontaminate, yung mga harvest na. Na-harvest na. Kasi wala na sa pantaban. Bago, kung mali pa handling mo, may tendency pasukin ng ibang microbial germs. Sakit-sakit. Okay. Kaya dapat daw yung farm may sariling CR, merong hugasan ng kamay na merong available na sabon tsaka tubig, malinis na tubig. Para every gamit ng CR, mag-wash ng hands. Tapos, pag mag-aani ka, dapat malinis ang mga kamay. Yun ang Yung handling na yan ng harvest. Kahit na ano pa kung i-harvest nyo. Ganun talaga ang GAP. Meron bang parusa? Halimbawa, GAP accredited ka, tapos magkakandak pa ba ng
inspection mga after a year? Yun lang. Yun lang ang problema. Yun nga sinasabi ko eh. Yun ang tinatanong ko rin sa mga kasi hindi naman hindi pa batas yata yan. May batas bang GAP? Parang alam ko, hindi batas, pero parang kautusan lang from kautusan lang. DA. Pero kasi ang problema, walang monitoring, walang parusa just in case, di ba? Parang uma-action lang tayo pag may nangyayari. Halimbawa, may na-poison o kaya may nagkasakit, di ba? Wala pa tayong naririnig na halimbawa, manok nagkaroon ng salmonella. Kasi sa ibang lugar, sa ibang bansa, medyo mahigpit sila eh. Matre-trace kasi yan eh. Matre-trace nila yan eh. Kaya dito minsan, sa atin, wala. Malabo. Wala lang. At saka di ba, minsan meron tayong mga produce na hindi nakakapasok sa ibang bansa kasi may traces ng ganito. 'Di ba? Lalo na sa mga spray, 'di ba? And kasama 'yun sa GAP. Oo. So 'yun. So kasi good agricultural practice kasi ang talaga eh. Ang problema kung paano sumunod yung farmer dun sa GAP. Yes. Kasi minsan, halimbawa, papasok ka sa isang grocery, dadali mo yung produce mo doon. Certification lang naman nahanapin sa'yo eh. Na GAP certified ka ba? Oo, GAP certified ako. Pero yung mismong practice sa loob, hindi na natin na monitor. Siguro kasi, yung iba, ginagawa sa isang probinsya, ikaw na magpa-register ng GAP. Pare-parehas naman tayo ng product. Ibibigay ko na lang sa iyo yung product ko. Pahiram na lang, pahiram. Okay. Mahirap eh. Okay. So, yan, mahirap talaga. So, dapat sigurong tingnan, di ba? I-revise, di ba? Paanong gagawin at paano pa mapaigting yang GAP practices na yan. Okay? So, ayan. Thank you po. So, yan yung ating isa sa mga paksa.